Ako po si Renato de la Peña, may edad na 57 years old. At sa kasalukuyan po nakatira po kami sa Evergreen Subdivision. Dito po kami mayroong farm, kaya narito po kami sa Sulpok. Dito po kami namamalagi. Ako po si Marisa de la Peña, 54 years old po. Yung pong address ko rin po. Taga Luta po, Evergreen Subdivision po. At nandito nga po kami nag-i-stay po dito sa Sulpok po dahil nandito po yung aming binigay na biyaya sa amin ng Panginoon. Kaya po kami mas ginusto po namin mag-stay dito dahil mas maganda po, mas masarap po sa bukid. Kaya po kami nandito. Magkakaroon po tayo ng question and answer. 5 tanong lang para sa ating interview. Unang tanong, bago kayo nagiging Seventh-day Adventist, ano po pala yung religion ninyo? Bago ninyo nasusumpungan ang pananampalatayang ito? Kami po ay noong 1975 po kami born again. Hanggang nito pong 2014, nakakapanood po ako ng isa yung segment sa YouTube. Doon po nagpasimula yung aming journey na pag-aaral na malalim sa Bible. Gano'n din po, anong religion mo, sister? Dati po Catholic, pero nung before po na naging mag-boyfriend pa po kami noon. 1986 po yun, doon po ako nag-start na maging born again po. So balik kasunod lang habang kayo magsukat. Opo, hanggang sa ikinasal na po kami, hanggang sa, yun nga po, nung 2014, kasi siya po yung talagang masigasig na nagsasaliksik po ng salita ng Diyos. Siya lang po yung nag-share sa akin. Kasi po nakatutok siya dun sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang meron naman po kaming work. Kasi kami nga po ay nasa Spain. So, yun po yung naging way ng Panginoon. Noong 2014, naging, meron po kasing isang ano po doon na yung topic ninyo na doon parang naging curious po siya na Kung saan naroon ng mga patay. kung nasaan yung mga patay, kung naroon ng mga patay. Doon po namin naunawaan na sabi, bakit magkaiba? Oo. Doon yung nagkakaroon kayo ng interest na. Pangalawa nating tanong, ito, ikwento ninyo sa amin kung paano kayo ginagabayan. Kasi mula sa pagiging born again, alam ko mga tapat kayo doon eh. Pero paano kayo ginagabayan ng Panginoon na unti-unti ninyong nadidiscover yung katotohanan sa pamamagitan ng media ministry? Paano ba nangyayari sa pasimula? Sa Spain kayo noon. Opo. Ikikwento ninyo sa amin yung ano talaga. Paano naghahanap ba kayo ng katotohanan o pusa lang ninyong nakikita ang hinahanap ninyo? Kasi po, nung matagal na po kami born again, 1975 pa po, may nakita po kaming pagbabago ng doctrine ng born again. Nagkaroon na po ako ng mga tanong. Ang sabi ko nga po, bakit dati hindi ganito yung born again? Saka yung style ng praise and worship, dati wala pong mga drums, piano lang, saka medyo solemn. Tapos ngayon po may mga gumagamit na ng mga plug, mga ilaw para pong nasa patay buhay na ilaw, parang gano'n. Para pong nagkakaroon po ako ng mga tanong. Sabi ko nga po, bakit ganito? Kaya nagkaroon po ako ng tanong sa mga aking kaisipan na wala naman po makapagpaliwanag. Sa tulong po ng Panginoon, sa panonood ng YouTube, ginamit nga po kayo. Kaya nalinawan po kami. Kaya doon po kami nag-start na nagpasimula. Ano pong unang topic ang inyong Ang amin pong napanood noong una na nagkaroon kami po ng interest ay yung tungkol sa kung saan po naroon ng mga patay. Dahil yung amin po dating kaalaman, kapag namatay po yung tao, diretso ng langit at diretso na ng impyerno. Ay nung matuklasan namin na natutulog at nasa libingan pa at naghihintay ng pangalawang pagbabalik ng Panginoon, doon po kami naliwanagan, kaya nagkaroon po kami ng interest. Pati po sa topic ng salvation, kasi yun po pinaka-importante. Kasi yung amin po dating paniniwala, basta man ng palataya ka lang, ligtas ka na. Hindi na yun mawawala. Pero yun lang pala, first step pa lang pala, dapat may progress ang ating
paglilingkod at pagtanggap sa pananampalataya ay yung ating kaligtasan. Tinanggap natin ang walang bayad, pero pag tayo na doon na sa second step, meron na mga requirements. Pero yung unang requirements ng salvation, lahat na makasalanan ay accepted. Pero nung, siyempre, pag nagpa-progress, meron na tayong dapat sundin na manatili yung ating relationship sa Panginoon. Kasi sa Bible nga, merong tatlong three steps of salvation. Salvation from the penalty of sin, salvation from the power of sin. Yun yung sanctification. Yung una, justification. Ikalawa, sanctification. Yun yung pagpakabanal. Kailangan doon ng pagsunod sa kautusan. Tapos ikatatlo, yung glorification. Pagsalubong na natin. Yun yung pinatawag na salvation from the presence of sin. Dito sa makasalanan na sanlibutan, dito tayo nakatira, yun yung ikatatlong kaligtasan na aalisin na tayo. Dadalhin na tayo sa presensya ng Panginoon. Yun yung buod sa mga turo ng Seventh-day Adventist na parang kakaiba siguro sa mga turo ninyo noon. Malaki pong pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Pati po doon sa tungkol sa rapture, yan po yung mga aral na amin pong naunawaan na nagbigay sa amin ng katotohanan. Dito tayo sa pangatlo, no? Binabanggit nga noon na dito tayo sa pangatlo na tanong, paano nakakatulong sa inyo yung panunood ninyo sa video ng The Gospel of Jesus Christ Ministry, kasi yung ministry ko. Paano nakakatulong ito sa inyong relasyon sa Panginoon, yung paglilingkod ninyo? Nagkakaroon po kami ng kagalakan, katiyakan, at saka yung pong sinasabi natin katiwasayan ng pag-iisip, yung parang pong mahirap pong maipaliwanag yung aming nararamdaman, pero yung pong katotohanan na ating na pumasok sa ating kaisipan, para baga pong nandito na lahat, parang isang kompleto, isang kayamanan na hindi na mawawala. Oo. Parang nasabi ninyo, ito na yung tunay, ito na yung totoo. Ito na yung kumpletong katotohanan. Kasi ang sabi ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan, magpapalayas. Pero gaano kayo katagal na naghahanap ng katotohanan bago ninyo nasusumpungan ang Seventh-day Adventist na araw? Din po, nag-start po yun ng year 2014 po, nung nag-start yun na nakikinig ng marami din pong bukod po sa inyo, yung basta sa Seventh-day Adventist, sa Hope Channel, ganyan po. Kapitulo, versikulo po, yan. Yan po yung mga... Yung pag-aralan natin, napapanood. Opo, pag-aralan natin. Opo. Kasi alam ko, karamihan sa mga ministry namin, hindi lang sa akin nanonood. Sa kapitulo, versikulo, sa pag-aralan natin, kasama pa yung kay Brother Ovidius yung back to the scripture. Burihin ng Panginoon. Pero ano yung topic talaga na tumatak sa inyo? Ito, nagkakaroon ba ng paano nagkakaroon ng turning point? Na ito na talaga yon, na bago kayo magpabaptize, na ano talaga yung mga topic na tumatak? Ano yung nagiging turning point na lilipat na talaga tayo mula sa magiging born again to Seventh-day Adventist? Paano nagkakaroon ng pangyayari ng ganong journey ng inyong pananampalataya? Marami po. Pero yung po talagang talagang nagbigay sa amin ng liwanag, yung pong Book of Daniel, yung Book of Prophecy po ng Daniel at sana ng Revelation, na naunawaan po namin na talagang yung mga prophecy ng Panginoon talagang ang pangyayari at saka yung kanyang talagang eksakto sa mga panahon. Ako sa kanya talagang walang duda, nagsasabi ng totoo, kaya walang kasinungalingan, tamang-tama sa date na ibinigay at natapos din on time talaga. Gaano katagal kasi mahaba yung aking topic sa Daniel and Revelation, gaano kayo katagal nagbigay ng panahon para doon sa pagkikinig? Matagal po, buwan po ang binilang doon. Taon, hindi lang buwan, taon. Taon po. Taon po yun. Kasi may trabaho naman po kami, so pagka po may time, pagka po talagang may time na talagang yun po. Pagdating po sa hapon, sa halip na kami manood ng TV, ano po kami sa computer. YouTube. Sa YouTube. Nanonood po kami sa inyo. So, thank you sa inyong alam niyo hindi aksidente na napanood niyo. Bago namin pinasimulan yung namin, hiningi talaga namin sa Panginoon. Panginoon, gusto naming abutin ang Protestant world, ang mga Catholic, sapagkat
ito yung i-reach out natin. Pero isa kayo sa sagot ng Panginoon. No? Bagamat buti hindi sarado yung inyong Ay, Hindi naman po. sa biyaya naman po ng Panginoon, Open hindi mind. po. Kasi open-minded Kasi kayo. oras po naghahanap kayo ng katotohanan, bukas kayo sa lahat ng namamahayag na salita ng Diyos. Mayroon pong comparison na aming talagang based on the Bible. Hindi lang po Based on the Bible. Ang malaki po na itulong sa amin yung nabigyan kami ng background kung paano unawain yung Bible ng exegesis at saka eisegesis. Kahit yung mga pastor nahihirapan itong i-apply, pero salamat sa Panginoon at pinaunawa sa amin na paano unawain. kaya po dito po yung mga nagtuturo po ng sa Seventh-day Adventist, ibang-iba po yung turo talaga kaysa dun po sa iba na once na nagsalita na po sila, alam na po namin na talagang kakaiba po talaga. Iba talaga, Iba po talaga yung turo. Iba po talaga. Alam niyo, mayroon akong na-interview sa Juan Luna. Dati siyang born again, tapos nagiging ano yung kasunod niya, religion niya. Pangatlo na siyang religion na nagiging Seventh-day Adventist. Pero sabi niya, alam mo Brother Jude, kapag nakikinig ako sa iyong programa, ramdam na ramdam ko ng aking pananampalataya lumalago. Yung napapalapit siya sa Panginoon. No? Iba talaga ang aral ng Panginoon. Kasi maramdaman mo yung gabay ng kanyang spirito, yung kanyang spirit. Maramdaman mo yung kanyang katuruan. Totoo po yan. Gaano kayong katagal sa Spain pala na bago kayo umuwi dito? Ako po ay almost 30 years po. 30 years. Tagal, no? Mga 26. 26. Nag-start lang kayo manonood sa Adventist na aral 2014. 2014. Tapos 2023 na nakapag-decide. Pero kung naalala nyo po, nag-chat kayong dalawa, kami po talaga ay gusto na po namin magpabaptize. Kung naalala nyo po, ino-offer nyo nung sa Cavite, nung wala pa kaming contact kay Kat. At sa pamagitan nyo rin po, na-contact namin si Kat, sabi po namin, Tagaluta ito. Nung pong check namin, malapit lang sa amin itong Luta Adventist Church. Kaya po yun, Di ba nagpa-add po siya, friend request po siya kay Kat. Tapos yun, sila pong dalawa yung nag-chat, sila yung mag-friend sa Facebook po. Yun. Doon po nagsimula. Tapos ngayon, dumating na talaga ang panahon na nag-decide na po. Kaya talaga pong kalooban ng pang-isipin niyo po, kalapit-lapit walking distance lang po mula sa bahay namin, yun pong Luta Adventist Church. Pero anong naramdaman ninyo ngayon na nakikilala na ninyo ang Seventh-day Adventist, hindi lang napakinggan, ngayon kabilang na kayo. No, lalo na kanina yung bautismo. Anong naramdaman ninyo? Masaya Na kayo ay Adventist na talaga. Galak na hindi lang tagapakinig. Hindi na po kami ngayon bisita. Lagi po kasi yan po ating mga visitor. Hindi na po ngayon. Kabahagi na. Kabahagi na po. At saka nababanggit ng aming mga kapatid din sa Luta, malaki kayong tulong sa church, lalo na sa pagpapaganda ng iglesia. Sa Diyos po ang papuri. Kami po isang instrumento lang po ng Panginoon. Sa kwan po, hindi po namin naangkin yung kapurihan sa Panginoon po talagang Pinagpala po. kasi yung po yung isang instrumento, yung ang aming pong natuklasan sa buhay Kristiyano, pag kayo pinupuri at inyong ina-accept, isa yung pwede kayong i-down ni... Tinanggap niyo na po yung kapurihan. Dapat po ang papuri sa Panginoon po lamang. Alam mo, habang sinasabi ninyo yan, doon ko naramdaman na talaga, kahit born again pa kayo doon, hindi pa niyo nalaman ang katotohanan. Tapat na kayo sa Panginoon. Alam na ninyo paano magpakumbaba. No? Alam na ninyo paano mamumuhay. Purihin ang Panginoon. Purihin. At ito yung turning point na magiging kasama na kayo sa pamilya ng Panginoon, sa Seventh-day Adventist, sa buong sanlibutan. Kasi kahit saan kayo pupunta, sa iba't ibang lugar, mayroon kayong pamilya na mapupunta. Tsaka po ito po talaga kakaiba po, wala nang katulad. Ito po yung hinahanap namin na turo sa ilang. Ito po yung nag-iisang turo sa ilang. Ito yung talaga yung katotohanan. Maging Seventh-day Adventist po ay isang
kumbaga Kung saan po, lahat ng reliyon ito kinagagalitan talaga. Oo. dahil yun po yung totoo eh. Kasi pagka po talagang totoo po, ay talagang babatikusin. Pero sabi nga mapalad, iusigin. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ang inuusig ng dahil sa akin, sapagkat ang gantimpala niya nasa langit. Kaya nga magagalak kayo kung kayo inuusig, ganun sabi ng Panginoon. Ano pala pa? Iba pa nating katanungan. Kasi born again talaga kayo for many years, 27 years? 48 po kaming kuwan. Ako po 26 years. 26 Ako, years. 48 years na po. generation na pala kayong mga born again? Passion po eh. Bali, ako po sa mga magulang ko, tapos siguro mga 5 o 7 taon ako nung ako yung na-born again na Wala pa sa magulang pa. magulang namin. No. Tapos, ang ano ngayon. Pero tatanungin ko kayo, kasi magagaling din ang mga pastor ng born again. Pero, tinuturo ba nila sa inyo yung Daniel and Revelation? Hindi, may tinatapik po, pero yung pong sa prophecy, hindi po nila natatopic. Wala po kaming topic tungkol doon. Pero yung revelation po, nga sinasabi ko sa inyo, binabanggit din yung revelation, pero iba yung interpretation. Hindi siya historicist na Hindi futurist lang. future. Hindi po yung katulad nung sa inyong tinuturo na talagang ikay kumbaga ikay na ikay po yung pagtuturo para maunawaan. Tapos kasama din ang history, ano? Ah, Kasi ang prophecy kasi sa Bible, hindi mo siya maintindihan pag hindi mo gagamitin ang history. Kailangan, ano talaga siya? history system. Kasi ang prophecy, history written in advance. Hindi pa nangyayari, sinasabi na ng Diyos. Kapag mangyayari sa kasaysayan, ito na yon. Malalaman na natin kung saan tayo sa kasaysayan. O saan ang katuparan ng Biblia. Yun po ang purpose ng prophecy. So, baling panghuli, no? Last words natin. Anong masasabi ninyo sa ating pang mga viewers sa YouTube na hindi nakapag-decide pa? Nag-alanganin pa, no? Saka na lang ako magpabaptize, no? Anong masasabi ninyo sa mga viewers natin? Baka makakatulong kayo. Nagbigyan ko kayo ng mga huling pananalita. Ako po, ang masasabi ko po, malapit nang dumating ang Panginoon. Kasi talaga pong mararamdaman natin na talaga, kahit sinasabi nung iba na malayo pa ang Panginoon, talaga pang malapit na. Yun po yung isang dahilan kung bakit po nag-for good na kami. Sa totoo lang po, napakadami trabaho sa Spain, tsaka kami po ay Spanish citizen po kami. Pero nag-decide na po kami na makasama na namin ang aming anak at apo dahil alam po namin na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya doon po sa mga nag-aalinlangan pa na gusto nilang talagang kumbaga nakinig sila ng salita na pakinggan ito yung Adventist na turo at nagdududa pa po sila, wag na po kayong magduda dahil ito na po yung tamang katuruan. Say, Brother Rene. Doon po sa mga viewer na patuloy pang naghihintay ng panahon, huwag po kanyong sayangin yung panahon dahil haba pong tumatagal, umiikli yung chance. Baka mamaya, bukas makalawa, abutin tayo ng close provision o second coming ng Panginoon. Na doon tayo sa paghihintay na wala. Kaya ang mas maganda po, mag-decide na po kayo hanggat maaga pa, may panahon na libre ang pangangaral at pagdating ng panahon sa kayo magde-decide na wala na yung nangangaral nito, hahanapin ninyo, hindi nyo na sila matatagpong. Kaya hanggang ngayon, na libre pa, i-accept nyo na. Ako'y naniniwala sa inyong clan, siguro kayo pa lang ang Seventh Day Adventist, no? Sa inyong buong pamilya. Meron yung kapatid ko po na si JC at saka si Rhea. Siya po ay inyo pong isang masugid din na taga. Wala lang po sila kasi ngayon dito, hindi po sila nakapunta dahil nangihinaya nga po sila dahil nagkaroon po ng family, yung po sa side po ng asawa niya. So, isa po yun sa nanonood ng inyong Ay, praise God. opo, ng mga videos niyo po. Kilala po niya kayo. Silent lang po JC. siyang manood pero kwan siya. Taga-sugid din, masugid din. Nangihinaya nga po siya na hindi niya yun na-meet. Kaya yung sa kanya po yung projector Ito pong projector na ito ay kanya po yan. Pinagamit niya. Pinagamit po Praise niya sa God. biyaya ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala, ako napapansin ko, bawat pamilya, pagpili ang Panginoon ng isa o dalawa. Yun yung napapansin ko. Para ang pipiliin niya sa isang clan, bawat pamilya, magiging ilang. Ako'y naniniwala na ang inyong baptism ngayon, gagamitin kayo ng Panginoon
na magiging instrumento, na magiging ilaw ng inyong tahanan, magiging ilaw ng inyong pamilya. At ako'y naniniwala, gagamitin kayo ng Panginoon mightily sa inyo pang mga kapatid. Opo, tsaka din po yung sa amin pong anak at sa amin pong manugang, nakausap na po namin sila. May linaw na po. Malinaw na po na sa kanila na ito po ay talagang Yan. tamang iglesia. Unawa na nila, ito yung Naunawaan na tunay. po nila, ito po yung tunay. Titingnan nun. Kayo ang nag-share nun. Opo. Ayun. Nagiging Marami po blessing. napakahabang taon po na marami po kasi di po ba maraming tulad na lang sa atin Pagkain. sa pagkain, yung mga pinagbabawal ng Panginoon, nagkakaroon po ng mga debate. Pero dahil po sa salita ng Diyos, nakasulat naman po diyan, naunawaan nila ng lubos. Natanggap po nila. Kahit kami din po nung time po noon ay talaga pong nag-struggle po kami dun sa mga pinagbabawal na pagkain. Kasi ito po yung lagi nagiging tanong. Oo, May, pala. may mapapunta ba sa impyerno na dala sa pagkain? Dati ito rin yung aking tanong. Pero pag talagang ating naunawaan, si Eva at si Adan, kaya tayo nahulog sa kasalanan dahil sa pagkain. At saka yung darating na panahon, para matatakan ka ng 666 na sinasabi, tungkol pa rin sa pagkain. Kaya itong mga 7-day Adventist tayo, ay hanggang tinitrain tayo ng Panginoon kung paano kumasa sa pagkain. At hindi lang naman sa pagkain ng noon na tayo pinagbabalak, kundi mahal ng Diyos din yung ating katawan para din sa kalusugan. Okay, Kaya, maraming salamat. Baka mayroon kayong mas masasabi pa, no, para sa ating audience pagtapos, no? At madadagdag bago natin tatapusin sa panalangin. Ang tangi pong maidadagdag ay magpatuloy lang po. Tulad po kasi po yung mga nasa ibang bansa po ay mahirap po kasi na meron po hindi pwedeng maka-attend ng church tulad po namin. Hindi po kami nakakapag-church dahil sa trabaho. Minsan po, yung iba dahil sa yung day off nila, yung rest day na tinatawag is hindi po pwede silang, hindi po pwedeng pumunta sa church, ganun. At saka isa po, yung iba wala pong time. So, ang may papayo lang po namin, magpatuloy po kayong manood din po kay Brother Jun Lumingkit. Talaga pong marami po kayong matututunan na tigit sa para lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Brother Rene? doon po sa mga viewers na patuloy po kayong manood. Wag po kayong magsawa. Marami po silang ginagamit ng Panginoon sa yung po mga programa nila. Hindi lang po si Brother John Lumingkit, kahit kito po sa kina Brother Johnson Amican, back to the Kapitulo Versikulo, saka itong Hope Channel. Hope Channel, yung kina Brother Melvin, Sarmiento. Sarmiento. Reason for Faith, at saka yung isa pang nalimutan ko lang yung pangalan ng isa. Si Bal, no? Hindi po. Hindi. Yung pong nasa US siya ngayon. Yung pong kasama din po nila lagi. Nalimutan ko lang po ang pangalan. Ang pangalan po ng kanyang is Jesus is Coming Ay, Ministry. Ministry. Si Cesar Dizon. Ayun, Opo, opo. Jesus is coming again. Opo. Magaling yun, Pastor. Ayan po yung aming pinapanood, kaya inyo rin pong panoodin.